ng pansin. Una ay ang pagbabawas ng cash sa kanilang system. Dahil sa nagiging convenient ang pagbabayad at pagpaprocess ng papers, yung mga may ayaw nito sa simula ay nako-convince na rin later on. Naniniwala rin po ako na ganito rin ang mangyayari kapag nagro-rule na si Antichrist. Dahil sa maayos na sistema na kanyang ipapatupad, magiging parang sira ang ulo mo kapag kumontra ka dito. Magmumukha ka rin katawa-tawa sa mundo. Ang pangalawang pagkakapareho ng mga cards na ito ay ang pagiging mandatory ng system para sa lahat. Ibig sabihin, kung gusto mong pumasok sa school o magpagamot sa ospital, obligado kang gamitin ang card. Hindi pwedeng hindi ka gagamit nito at magpapailalim sa kanilang sistema. Ang isa pang pagkakapareho ng mga cards ay bawat tao na gagamit ng ID ay mayroong equivalent na number ang identity sa database ng either school or healthcare system. Maaring sa paningin po natin, this is just ordinary. Pero naniniwala ako na ang pagkoconnect ng schools, hospitals, banking systems, and other institutions, pati na ang pagbabawas ng paggamit ng cash, ay ang pinakamalapit na senyales para matupad ang inihula sa Revelation 13. Na time will come, hindi ka makakabili o hindi ka makakapagtinda kung wala kang numero o yung mark of the beast. Kung hindi pa po kayo kumbinsido, makinig po kayong mabuti. Noong September 2001, ang Government of Malaysia ay nag-launch ng first multi-purpose smart identity card na tinatawag nilang MyCAD. Ang card na ito ay compulsory mula sa age of 12 sa lahat ng citizen nila. It serves as identification card na gumagamit ng chip and biometrics identification technology. It also functions as a driver's license, public key infrastructure, e-cash, ganoon din as ATM card. Ang passport at health information ay nandito rin. At magagamit rin ito as a touch and go card na ginagamit sa mga public toll fare systems. Ang Hong Kong ay nag-launch din ng ganitong card na tinatawag nilang HKID. Mula naman sa age of 11, required na ito sa lahat ng residents nila. Isa sa mga main purposes ng mga gobyerno kung bakit gumagamit ng national ID ay para maprotektahan ang tao. Mapapansin sa example na binigay ko na ginagamit ang biometric technology para maiwasan ang pamimeke ng mga ID, para madaling ma-identify ang isang kriminal saan man siya magpunta, anuman ang kanyang gawin. Ang sabi nga ni Juan Muhammad Arifin, Smart Card Project Director ng National Registration Department sa Malaysia, a lot of governments, including the US, will be looking at better identification systems to monitor the movement of people within their countries after the terror attack. At ganito na nga ang nangyayari. It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. That looks like a second plane. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. But what really Congress needs to do is to use a biometric technology to create a new tamper-proof identification card. We need a tamper-proof card. If you're here legally working, here's your card, and you got to show it. And the business owner has got to call for it. And if they hire somebody without the tamper-proof card, they're in violation of the law and will be fined. Noong May 11, 2005, naipasa sa US Congress at pinirmahan ni President Bush
ang tinatawag na Real ID Act. Nakasaad sa batas na ito na para maiwasan ang terrorism, kailangan bawat state sa Amerika ay gawing pare-pareho na yung mga requirements sa pagbibigay ng driver's license at ID cards. Kasi sa Amerika, ang mga driver's license ay ini-issue ng kanya-kanyang states imbes ng federal government, kaya iba-iba ang driver's license nila. Nung nangyari yung World Trade Center attack, na-discover nila na karamihan ng mga terrorists ay gumagamit ng fake IDs and driver's license. Kaya sa batas na ito, nagbigay ng mahigpit na guidelines at requirements ang federal government na dapat isubmit bago mag-issue ng license. Sa mga nagtatanong, anong masama sa National ID Card? Ang malaki pong problema dito ay yung sinasabi ng mga privacy advocates na ang national ID ay magbaviolate ng privacy ng isang tao. Why? Kasi magagamit po ito para mapagsama-sama ang mga personal information tungkol sa isang tao. If we have a national database as described in the legislation that Congress enacted, then someone is going to have one key to all of your data. Imagine how easy it would be to compromise that. The expense of Real ID is not the only problem with the law. I have serious concerns that it places Americans' privacy and security at risk. Ang mas nakakatakot pa dito kung ito ay tuluyang maipapatupad na by May 11, 2008 kung wala kang bagong ID at di ka susunod sa bagong system na nire-require nila. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang federal building, hindi ka pwedeng sumakay ng eroplano, hindi ka pwedeng mag-drive ng kotse, hindi ka pwedeng magbukas ng account sa bangko, and in the process, hindi ka rin pwedeng magkatrabaho. Sa panahon ngayon, paano magpa-function ang isang tao sa modern society if he cannot drive, fly, hold a job, or have a bank account? Kung hindi ka pwedeng magtrabaho or have a bank account, how much buying and selling will you be able to do? Sa aking na-discuss na, ang paggamit ng smart card technology ay malinaw na proof na papunta na nga tayo sa tinatawag na cashless society. Ang pagkaimbento ng mga smart cards ay gagamitin para mawala ang cash sa sirkulasyon at gagawing electronic ang mga transactions in buying or selling. Ang development na ito ay hindi na mapipigilan sapagkat una, nakahula na nga ito sa Bible. Pangalawa, marami na ngayon ang may gusto nito mismo sa government, sa business, and banking sector, pati na rin ang ilang private individuals. Bakit nila ito gusto? Number 1, mababawasan ang mga crime tulad ng pagtitinda ng illegal drugs, pati pang-hold up sa mga tao at mga bangko. Number 2, pag cashless na, mabilis na ang transactions. Hindi na magiging problema kung walang pangsukli ang mga stores. Hindi mo na kailangang pumunta sa ATM o sa bangko pag naubusan ka ng pera. Number 3, ito ay para ma-improve ang money management. In a cashless society, everything is documented. Makikita mo kung saan mo nagastos kahit yung maliit na binili mo. And number 4, ang pinakagustong benefit ng government sa cashless society ay yung increased national security. Kasi cash ang ginagamit sa pag-finance sa mga terrorist activities. Kapag cash ang ginamit, walang means para matrace kung kanino galing ang pera. Pero sa cashless society, everything is traceable. Sa tindi po ng banta ng terrorist attacks, ganun din ang crimes, kidnappings, stealing, and killing sa mundo, kasama na ang conflict sa iba't ibang bansa at religions. Para ang natitirang solusyon na lang para magkaroon ng peace at protection ay ang pagtatrack sa mga tao sa lugar, kilos sa mundo.
kung mapapansin po ninyo, marami na ang gumagamit ngayon ng mga surveillance camera